Ang init ng tanghaling tapat ay tila tumatagos sa balat ni Jennifer pero wala siyang karapatang dumaing. Nasa gitna siya ng malawak na hardin ng Casa de Oro Resort, isa sa pinakamamahaling resort sa buong bansa. Ang bawat sulok ng lugar ay kumikinang sa karangyaan mga fountains na gawa sa marmol, mga bulaklak na inangkat pa mula sa Europe at mga chandelier na kasinlaki ng maliliit na kotse. Ngayon, ang ika-10 anibersaryo ng kasal ni Don Vicente ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa Asia. At si Jennifer, siya lang naman ang event coordinator na nakasalalay ang leeg kapag may pumalpak kahit isang maliit na detalye. Bilisan nyo yan! Ang mga bulaklak sa entrance, bakit mukhang laylay na? Palitan nyo agad. Sigaw ni Jennifer sa mga staff. Ang boses niya ay may halong pagod, pero puno ng awtoridad. Sa edad na 40, bakas pa rin sa mukha ni Jennifer ang ganda ng kanyang kabataan. Matangos na ilong mapupungay na mata, pero natatakpan ito ng stress at ng mumurahing makeup na ginagamit niya para magmukhang presentable. Dati siya ang inuutusang umupo sa mga ganitong handaan. Dati siya ang may hawak ng wine glass. Pero mula nang bumagsak ang negosyo ng kanyang pamilya at mabaon sila sa utang 5 taon na ang nakakaraan, natuto siyang yumuko. Natuto siyang magsilbi. Ma'am Jen, kulang tayo ng tao sa parking area. Dadating na ang mga VIP? Hingala na, sabi ng isang assistant. Napahawak si Jennifer sa kanyang sentido. Sige, ako na ang bahala mag-check sa reception. Tawagin mo si Manong John, sabihin mo, tulungan ng valet. Sa isang sulok tahimik na nagbubuhat ng mga kahon ng mamahaling alak si John, ang asawa ni Jennifer. Ang buhok niya ay may mga puti na at ang suot niyang puting polo ay medyo luma na at hindi na gaanong maputi kumpara sa uniforme ng ibang staff. Mukha siyang isang hamak na driver o kargador na napadaan lang. Walang makakapagsabi na ang lalaking ito na tumutulo ang pawis habang nagbubuhat ng mabibigat na crate ay may bitbit na bigat na masigit pa sa pisikal na pagod. Nilapitan siya ni Jennifer, kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang noo ng asawa. Hon, magpahinga ka muna. Bulong ni Jennifer, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo naman kailangang gawin to eh. Pwede naman tayong umupa ng extra. Tumigil si John at tumingin sa mga mata ng asawa. Ang mga mata niya ay kalmado, parang dagat na walang alon. Sayang ang ibabayad sa extra, Jen. Pandagdag din to sa tuition ni Bunso. Ayos lang ako. Mas sanay ako sa trabaho kaysa tumunganga. Hinawakan ni John ang kamay ng asawa at pinisil ito ng bahagya. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lang ng tseke, ngayon ay magaspang na. Basta ikaw, huwag kang masyadong mag-stress. Kaya natin to. Gusto sanang maiyak ni Jennifer. Ang asawa niya, ang lalaking dating tinitingala ng marami ngayon, ay nagbubuhat ng gamit para sa mga taong ni hindi siya kayang tapunan ng tingin. Pero wala silang choice. Kailangan nila ang pera. Ang event na ito ay magbibigay sa kanila ng sapat na komisyon para makabayad sa utang sa bangko ngayong buwan. Biglang nabasag ang katahimikan ng isang malakas na ugong ng makina. Isang kulay pulang sports car ang humarurot papasok sa driveway ng resort, muntik ng masagi ang mga nakadisplay na bulaklak. Agad na nagtinginan ang mga staff. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaking nakasuit na kulay asul, suot ang isang mamahaling relo na kumikislap sa ilalim ng araw. Si Richard. Si Richard ay nasa mid-40s, may itsura sana, pero sira ng kanyang mapagmataas na tindig. Siya ang CEO ng isang tech startup na biglang yaman nitong mga nakaraang taon. Kasunod niyang lumabas si Melissa, ang kanyang asawa. Puno ng alahas ang leeg at braso nito at ang kanyang mukha ay tila gawa sa porselana. Maganda, pero matigas. Where is the valet? Sigaw ni Richard, hindi man lang tinanggal ang kanyang sunglasses. Bakit ang tagal? Do you know how much this car costs?
Kapag ito nagasgasan, ibebenta ko ang buong pamilya nyo. Dali-daling tumakbo ang mga valet staff, pero dahil sa dami ng bisita, nagkulang sila ng tao. Nakita ni John ang sitwasyon. Kahit pagod tumakbo siya palapit kay Richard para kunin ang susi. Sir, pasensya na po ako na po ang magpaparada. Magalang na sabi ni John na kayo ko ng bahagya bilang respeto. Tinignan ni Richard si John mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. Ikaw hahawakan mo ang manibela ng kotse ko gamit yang marurumi mong kamay. Napahinto si John. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May kaunting alikabok mula sa pagbubuhat ng kahon kanina. Maghuhugas po ako, sir. O kaya, gagamit ako ng gloves. Huwag na layas. Sigaw ni Richard, sabay tulak sa balikat ni John. Muntik nang matumba si John kung hindi siya nakahawak sa poste. Nakita ito ni Jennifer mula sa malayo. Kumulo ang dugo niya. Tumakbo siya palapit. Sir, huwag naman po ganyan. Sabi ni Jennifer pilit na pinapakalma ang boses kahit nanginginig siya sa galit. Hinarangan niya si John. Staff po namin siya. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Dahan-dahang tinanggal ni Melissa ang kanyang sunglasses. Tinitigan niya si Jennifer nang matagal at unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh my God! Sabi ni Melissa. Ang boses ay parang matamis na lason. Jennifer Cruz. Natigilan si Jennifer. Kilala niya ang boses na yon. Si Melissa, ang babaeng dati niyang anino noong kolehiyo. Ang babaeng laging naiinggit sa kanya noong mayaman pa ang pamilya ni na Jennifer. Melissa, mahinang sambit ni Jennifer. Tumawa ng malakas si Melissa, isang tawang nakakainsulto na umalingaw-ngaw sa lobby. Richard, look, si Jennifer yung sinasabi kong Queen Bee ng batch namin. Yung dating hindi makalabas ng bahay ng walang dalawang yaya. Lumingon si Richard nakangisi. Ito ba yun? So totoo ang chismis, ang dating donya ngayon. Ano to utusan? Event manager po ako, sir. Matigas na sagot ni Jennifer, pilit na itinataas ang kanyang dignidad. At nandito kami para siguraduhing maayos ang experience nyo. Experience? Humakbang palapit si Richard. Halos idikit na ang mukha kay Jennifer. You want to ensure my experience? Then teach your dog how to behave. Tinuro niya si John. Hindi siya aso. Mabilis na sagot ni Jennifer, medyo tumaas ang boses. Asawa ko siya. Katahimikan. Ilang segundo ring natahimik ang paligid bago humagalpak ng tawa sina Richard at Melissa. Ang ibang bisita sa lobby ay nagsimula na ring tumingin at magbulungan. Ilan sa kanila ay naglabas ng cellphone. Asawa. Pang-uyam ni Melissa. Oh, poor Jennifer. From riches to rags na nga nag-asawa pa ng, ano yan, driver-kargador. Sayang ang ganda mo, Jen. Kung hindi ka sana nagpakasal sa loser na, yan baka mayaman ka pa rin ngayon. Naramdaman ni Jennifer ang kamay ni John sa kanyang likod. Mahigpit, mainit. Ito ang senyalis ni John na hayaan mo na huwag kang papatol. Huminga ng malalim si Jennifer. Ma'am Melissa, Sir Richard, welcome po sa Golden Wedding ni Don Vicente. Nasa VIP table 1 po kayo nakaupo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Tinalikuran na sana sila ni Jennifer para tapusin ang usapan. Pero hindi pa tapos si Richard. Gusto niyang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang ipamukha sa mag-asawang ito na langit at lupa ang agwat nila. Wait, utos ni Richard. Huminto si Jennifer. Po. Nauhaw ako, sabi ni Richard. Tumingin siya sa paligid. May isang waiter na may dalang tray ng welcome drinks champagne. Kinuha ni Richard ang isang baso. Akala ni Jennifer ay iinumin niya ito. Pero sa halip dahan-dahang ibinuhos ni Richard ang laman ng baso sa sapatos ni John. Splash! Ang mamahaling alak ay bumasa sa luma at pudpud na sapatos ni John. Nanlaki ang mata ni Jennifer. Ang mga staff sa paligid ay napasinghap. Oops! Sabi ni Richard na parang batang nangaasar. Nadulas ang kamay ko. Tutal mukha namang sanay sa dumi ang asawa mo.
Pakipunasan na lang. Nanginginig ang mga kamay ni Jennifer. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sampalin ang pagmumukha ng lalaking ito. Pero naisip niya ang tuition ng anak niya. Naisip niya ang mga bills na nakatambak sa bahay. Si John sa kabilang banda ay nanatiling nakatayo. Walang emosyon sa mukha. Tiningnan lang niya ang basang sapatos, tapos ay tumingin kay Richard. Sa loob ng mga mata ni John, may isang madilim na bagay na gumalaw. Parang isang higanting natutulog na naistorbo, pero agad din itong nawala. Ako na po ang maglilinis, sir. Mahinahong sabi ni John. Yumuko siya para kumuha ng basahan. No pigil ni Jennifer. Hinawakan niya ang braso ng asawa. Huwag kang yumuko sa kanya, John. Tumingin si Jennifer kay Richard, ang mga mata ay nag-aapoy. Sir, sumusobra na po kayo. Bisita kayo rito pero wala kayong karapatang tapakan ang pagkatao namin. Lumapit si Melissa at dinuro si Jennifer. Aba, matapang ka na ngayon. Tandaan mo, Jennifer, binabayaran kayo para pagsilbihan kami. You are barely above the help. Kung ayaw mong ipatanggal kita kay Don Vicente, ngayon din matuto kang lumugar. Honey, tawag ni Richard kay Melissa, pero nakatingin pa rin kay Jennifer ng may halong malisyosong tuwa. Hayaan mo siya. Mukhang mainit ang ulo ng event manager natin. Baka kailangan niyang palamigin ang ulo. Lumapit si Richard sa reception desk. Nakita niya ang listahan ng mga wines. By the way, Jennifer, I requested for Chateau Margaux 2009. Bakit 2015 ang nakalagay dito sa listahan? Sir, na-confirm na po namin yan sa secretary niyo last week. Out of stock na ang 2009 sa buong bansa. Kaya pumayag siya sa 2015 alternative. Paliwanag ni Jennifer, I don't care what my secretary said. Biglang sigaw ni Richard na nagpatahimik sa buong lobby. I want the 2009 vintage ngayon din. Kapag wala akong nakitang Chateau Margaux, 2009, sa table ko within 30 minutes, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Ngumisi si Richard, isang ngising demonyo. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa inyong mag-asawa sa buong syudad na ito. Subukan mo ako. Iniwan ni na Richard at Melissa ang mag-asawa sa gitna ng lobby. Rinig na rinig pa ang tunog ng takong ni Melissa na parang pako na ibinabaon sa dignidad ni Jennifer. Naiwan si Jennifer na nanginginig. 30 minutes. Imposibleng makahanap ng ganoong alak sa loob ng 30 minutes. Sadya itong ginawa para ipahiya siya. Jen, tawag ni John. Lumingon si Jennifer sa asawa, tumutulo na ang luha. John, anong gagawin natin? Kailangan natin ang trabahong ito. Hinawakan ni John ang pisngi ng asawa. Ang kanyang boses ay mababa, pero may kakaibang bigat na ngayon lang narinig ni Jennifer. Ito ang boses ng isang taong sigurado sa kanyang sasabihin. Gawin mo lang ang trabaho mo, Jen. Hayaan mo silang magsaya ngayon, sabi ni John habang nakatingin sa papalayong likod ni Richard. Dahil bilog ang mundo at minsan ang inaakala mong alikabok na tinatapakan mo ay pulbura pala na sasabog sa mukha mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jennifer. Ngumiti lang si John ng tipid. Wala. Kukuha lang ako ng pamalit na sapatos. Mag-focus ka sa event. Ako na ang bahala sa iba. Tumalikod si John at naglakad patungo sa staff exit. Pero sa halip na magmukhang kawawa, dahil sa basang sapatos ang kanyang lakad, ay matikas diretso at puno ng kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang lumang Nokia na cellphone mula sa bulsa at nagdial ng isang numero. Habang nagriring ang telepono, ang driver na si John ay naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking nagngangalang Don Juan, ang tunay na may-ari ng Casa de Oro at ang silent partner ng kalahati ng mga negosyo sa syudad. Hello, sagot ni John sa telepono. Ang tono ay malamig at utos. Ihanda mo ang Black Ledger. May pangalan tayong buburahin ngayong gabi. Ang Grand Ballroom ng Casa de Oro ay tila isang eksena mula sa isang panaginip. Ang mga dingding ay nababalutan ng ginto at pilus. Ang liwanag mula sa mga higanting chandelier
ay tumatama sa mga diamante at alahas ng mga bisita na lumilikha ng isang nakakahilong ningning. Pero para kay Jennifer ang gabing ito ay isang bangungot na gising. Bawat hakbang niya ay mabigat. Dala-dala niya ang isang bote ng Chateau Margaux, 2015. Hindi ito ang 2009 vintage na gusto ni Richard, pero ito na ang pinakamahal at pinakamalapit na nahanap niya sa bodega. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang blazer at nagdasal na sana ay tanggapin ito ng mapagmataas na bisita. Sa VIP Table 1 ang tawanan ay malakas at pilit. Nakaupo sa kabisera si Richard, hawak ang isang baso ng scotch habang nagkukwento sa mga ibang businessmen na nakapaligid sa kanya. Si Melissa naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang makeup habang nakatingin sa salamin ng kanyang compact mirror. "Excuse me, Sir Richard." Magalang na bati ni Jennifer nang makalapit siya. Tumigil ang tawanan. Lumingon si Richard, ang kilay ay nakataas. "Nahanap mo na?" Tanong niya, hindi inaabot ang bote. "Sir, ikinalulungkot ko po, pero talagang out of stock na ang 2009 vintage sa buong region." Pero mabilis na dugtong ni Jennifer bago pa makapagsalita si Richard. "Ito po ang 2015 reserve. Personal collection pa ito ni Don Vicente. Mas makinis ang lasa nito at..." Klang! Ibinagsak ni Richard ang kanyang tinidor sa plato. Ang tunog ay matinis at nagpatahimik sa kabilang table. "Did I ask for Don Vicente's leftovers?" Malamig na tanong ni Richard. "Sabi ko gusto ko ng 2009. Kung hindi mo kaya ibigay ang simpleng request ko, anong klaseng manager ka? O baka naman..." Tiningnan niya si Jennifer mula ulo hanggang paa. "Wala ka talagang alam sa fine dining dahil sanay ka lang sa karinderya." Nag-init ang mukha ni Jennifer. Narinig niya ang hagik-gik ni Melissa. Singit ni Melissa, "Huwag mo na pilitin. You can't expect class from someone who lost hers years ago." "Pasensya na po talaga." "Nanginginig na," sabi ni Jennifer. "Gagawin po namin ang lahat para..." Sa sandaling iyon, dumaan ang isang batang waiter na may dalang tray ng red wine sauce para sa steak. Si Carlo, isang working student na nanginginig din sa takot sa mga bisita. Nakita ni Richard ang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang masamang ideya. Saktong pagdaan ni Carlo sa likuran niya, biglang iniatras ni Richard ang kanyang siko nang malakas, kunwari ay nag-iinat o may tinatawag. Bog! Tumama ang siko ni Richard sa braso ni Carlo. Nawalan ng balanse ang bata. "Ah!" Sigaw ni Carlo. Ang tray ay tumilapon. Ang mangkok na puno ng malapot at kulay dugong red wine sauce ay sumabog sa ere at bumagsak diretso sa dibdib at hita ni Richard. Ang puting-puting Armani suit ni Richard ay naligo sa pulang sarsa. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Tumigil ang orkestra. Lahat ng mata mula kay Don Vicente na nasa stage hanggang sa mga security guard sa pinto ay nakatuon sa VIP Table 1. Dahan-dahang tumayo si Richard. Ang mukha niya ay kasing pula ng sarsa na tumutulo sa kanyang damit. "You idiot!" Sigaw niya, ang boses ay dumagundong sa buong hall. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya." Halos maiyak na sabi ni Carlo, nanginginig ang tuhod. Pero hindi si Carlo ang hinarap ni Richard. Hinarap niya si Jennifer. "Ikaw dinuro ni Richard si Jennifer. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung marunong kang mag-train ng mga tao mo, hindi mangyayari ito." "Sir, aksidente po yun," depensa ni Jennifer. Humakbang siya para protektahan si Carlo. "Aksidente." Hinubad ni Richard ang kanyang coat at ibinato ito sa mukha ni Jennifer. Plak! Tumama ang mabigat at basang coat sa mukha ni Jennifer. Amoy sarsa at alak. Napapikit siya sa hiya habang dahan-dahang dumudulas ang coat sa kanyang kamay papunta sa sahig. "Do you have any idea how much that suit costs?" Sigaw ni Richard, lumalapit kay Jennifer na parang isang mabangis na hayop. "That is a 5,000 cotton Italian wool at sinira niyo lang ng ganun-ganon." "Babayaran po namin ang pa-dry clean, sir." Mahinang sagot ni Jennifer, pinipigilan ang luha.
Dry clean tumawa ng mapakla si Melissa. Jen, that fabric is ruined. Hindi na matatanggal ang stain na yan. You have to pay for the whole suit. $5,000. Roughly 250,000 pesos. Mabilis na kwenta ni Richard. Bayaran mo ako. Ngayon din. Nanlaki ang mata ni Jennifer. Sir, wala po akong ganyang halaga. Wala. Siyempre wala. Pang-uuyam ni Richard. Tumingin siya sa paligid sa mga bisitang nanonood. Gusto niyang ipahiya si Jennifer ng lubusan. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya ang hari at si Jennifer ay alipin lang. Kung wala kang pera. Dahan-dahang sabi ni Richard habang nakangisi, magbayad ka sa ibang paraan. Tinuro niya ang kanyang sapatos na leather. May tumalsik ding kaunting sarsa doon. Lumuhod ka? Utos ni Richard. Parang tumigil ang mundo ni Jennifer. Pipo. Sabi ko, lumuhod ka ulit ni Richard mas malakas. Linisin mo ang sapatos ko. Gamit yang damit mo. Sa isang sulok ng ballroom malapit sa buffet table, isang binata na may suot na hoodie at hawak na DSLR camera ang tahimik na nag-zoom in, si Kai. Isa siyang videographer na hinire para sa event, pero isa rin siyang sikat na vlogger na galit sa mga bully. Nakarecord ang lahat. Ang pulang ilaw ng REC sa kanyang kamera ay kumukurap-kurap. Ano na? Sigaw ni Melissa. Ang bagal naman. Nakakaabala na kayo sa party ni Don Vicente. Tumingin si Jennifer sa paligid. Ang mga mata ng mga mayayaman ay nakatingin sa kanya nang may awa pandidiri at ang iba ay nag-aabang lang ng drama. Walang gumagalaw para tumulong. Takot silang lahat na mabangga ang ego ni Richard na isang malaking investor. Naisip ni Jennifer si John. Nasaan na si John? Baka nasa labas pa. Naghahanap ng parking. Mabuti na lang, wala siya rito. Ayaw niyang makita siya ng asawa niya na ganito kababa. Dahan-dahan nanginginig ang mga tuhod. Nagsimulang yumuko si Jennifer. Ang pride niya ay parang baso na unti-unting nabibitak. Para sa trabaho, para sa pamilya. Ito ang mantra na paulit-ulit sa utak niya. Lumuhod siya sa malamig na marmol na sahig sa harap ng daan-daang tao. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang bestida at akmang pupunasan ang sapatos ni Richard. Wait, sabi ni Richard bigla. Tumigil si Jennifer nakaluhod pa rin. Masyado namang madali yan, sabi ni Richard. Tumingin siya sa reception table na malapit sa kanila. Nakita niya ang isang golden scissors na ginamit kanina sa ribbon cutting ceremony. Malaki ito, matulis at kumikinang sa ilaw. Naglakad si Richard palapit sa mesa at kinuha ang gunting. Ang tunog ng pagbukas-sara ng gunting ay rumehistro sa mikropono ng stage na malapit doon. Shing, shing. Masyadong mahaba ang buhok mo, Jennifer, sabi ni Richard habang naglalakad pabalik hawak ang gunting. Ang ngiti niya ay hindi na tao, demonyo na. Sagabal sa trabaho, baka kaya naging clumsy ang staff mo kasi distracted sila sa paghawi mo ng buhok mo. Naramdaman ni Jennifer ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Tumingala siya. Nakita niya ang gunting na nakatutok sa kanya. Sir, wag po. Bulong niya tumulo na ang unang butil ng luha. Consider this a favor, sabi ni Richard hinawakan nang mahigpit ang mahabang buhok ni Jennifer na naka-ponytail. Payment for my suit. Sa malayo bumukas ang main door ng ballroom. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng itim na polo pero ang aura niya ay parang bagyo na paparating. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gunting na hawak ni Richard. Si John, nakabalik na siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang Diyos ng digmaan sa loob niya ay gising na. Pero huli na ba ang lahat, itinaas ni Richard ang gunting. Ang talim nito ay kumintab handa nang putulin ang dignidad ni Jennifer. Ang tunog ng gunting ay parang kulog sa loob ng tahimik na ballroom. Shing. Hawak ni Richard ang makintab na golden scissors sa kanyang kanang kamay habang ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakapulupot sa nakapusod na buhok ni Jennifer.
Sir, parang awa niyo na. Hikbi ni Jennifer nakaluhod pa rin sa marmol na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang sumusuko sa isang baril. Huwag po ang buhok ko. Ito na lang po ang... Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang buhok na ito ay inalalagaan niya ng 5 taon. Ito ang kanyang korona sa kabila ng kahirapan. Ito ang bagay na laging sinusuklay ng kanyang anak bago matulog. Ang ingay mo, iritabling sabi ni Richard. Sabi ko bayad ito. At isa pa, ginagawa ko lang, mas efficient ang trabaho mo. Tumingin si Richard sa mga nanonood. Nakita niya ang takot sa mata ng iba, pero nakita rin niya ang kislap ng excitement sa mata ng mga katulad niyang uhaw sa kapangyarihan. Pakiramdam niya ay isa siyang emperador na nagpaparusa sa isang alipin. Smile, Jennifers! Nisigaw ni Melissa na ngayon ay nakalabas na ang cellphone at nakalive sa social media. SHEs! Pumikit si Jennifer. Tumulo ang luha. Crack. Ang tunog ng paggupit ay hindi malinis dahil ang gunting ay pang ribbon cutting at hindi pang buhok. Kinailangang lagariin ni Richard ang makapal na buhok ni Jennifer. Masakit. Parang hinihila ang anit niya. Aray, tama na po. Sigaw ni Jennifer, pero hindi tumigil si Richard. Habang tumatawa, tinapos niya ang huling hibla. Isang malaking kumpol ng itim na buhok ang bumagsak sa sahig. Binitawan ni Richard ang ulo ni Jennifer nang pabigla dahilan para sumubsob ang babae sa sahig. Nagkalat ang kanyang buhok sa paligid niya, parang mga itim na ahas na patay. Ang dating mahaba at maayos niyang buhok ngayon ay gutay-gutay na. Hanggang tenga na lang ang natira sa kaliwa, habang sa kanan ay may mahahabang hibla pang nakalaylay. Mukha siyang pinagsamantalahan, mukha siyang baliw. Ayan, hingal ni Richard, pinapahid ang pawis sa noo. Tiningnan niya ang kanyang obra ng may pagmamalaki. Much better. Mukha ka ng modern servant. Hindi ka na sagabal sa paningin. Tumayo si Richard at sinipa ng bahagya ang kumpol ng buhok palayo sa kanyang sapatos. Linisin mo yan. Ang kalat. Natahimik ang buong ballroom. Masyadong marahas ang nangyari. Kahit ang mga kaibigan ni Richard ay hindi nakatawa. Alam nilang sumobra na ito. Si Jennifer ay nakadapa. Nakatakip ang mukha ng kanyang mga palad. Ang balikat niya ay umaalog sa walang boses na pag-iyak. Ang kahihiyan ay parang asido na tumutunaw sa kanyang balat. Gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Sa gilid si Kai, ang vlogger, ay ibinaba ang kanyang kamera. Nanginginig ang kamay niya sa galit. Nakuha niya ang lahat. Bawat segundo ng kalupitan. Bravo, honey. Pumalakpak si Melissa, binasag ang katahimikan. Ang tapang mo talaga. Sa sandaling iyon, ang higanting double doors ng ballroom ay bumukas ng malakas. Boog. Tumama ang mga pinto sa pader na lumikha ng tunog na parang pagsabog. Lahat ay napalingon. Sa may pinto nakatayo si John. Hindi na siya ang mukhang pagod na driver kanina. Nakapaligo na siya at nakasuot ng isang simpleng itim na button-down shirt at slacks. Pero hindi ang damit ang nagbago. Ang kanyang tindig. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang dibdib ay pasulong. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang galit, walang sigaw. Pero ang kanyang mga mata ay madilim at malalim na parang bangin. Ang hangin sa paligid niya ay tila bumigat. Naglakad si John papasok. Clack, clack, clack. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay mabigat at may ritmo. Walang nagsalita. Kusa na lang humawi ang mga tao. Ang mga mayayamang bisita na kanina ay nandidiri sa kanya ay biglang nakaramdam ng takot na hindi nila maipaliwanag. Instinct. Ito ang instinct ng mga hayop kapag may pumasok na apex predator sa teritoryo. Diretso ang tingin ni John, nakapako kay Richard at sa nakahandusay niyang asawa. Nang makalapit siya kay Jennifer, lumuhod si John. Dahan-dahan. Jen, bulong niya. Ang boses niya ay malambot taliwas sa dilim ng kanyang mata. Inangat ni Jennifer ang kanyang mukha. Puno ito ng luha at sipon. Ang buhok niya ay magulo at putol-putol.
J. John. Hikbi niya pilit na tinatakpan ng ulo gamit ang kamay. Huwag mo akong tingnan. Pangit ko. Nakakahiya. Shh! Saway ni John. Hinawakan niya ang mga kamay ni Jennifer at dahan-dahang inalis ang mga ito sa pagkakatakip sa ulo nito. Hinawakan ni John ang pisngi ng asawa. Tiningnan niya ang gutay-gutay na buhok. Sa loob ng dibdib ni John may isang bagay na nabasag at may isang bagay na sumiklab, isang apoy na kayang sunugin ang buong mundo. Hinubad ni John ang kanyang itim na polo, naka-undershirt siya sa loob at ipinatong ito sa ulo. At balikat ni Jennifer, tinatakpan ang kanyang kahihiyan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Wala kang dapat ikahiya, Jen. Bulong ni John sa tenga ng asawa. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Inalalayan niyang tumayo si Jennifer. Inilagay niya ito sa kanyang likuran, ginagawang pananggalang ang sariling katawan. Pagkatapos dahan-dahang lumingon si John kay Richard. Ang temperatura sa ballroom ay parang bumagsak ng 10 degrees. Si Richard na kanina ay parang hari ay biglang nakaramdam ng kakaibang kaba. Pero dahil sa pride at alak, pinilit niyang ngumisi. Oh, nandito na pala ang aso. Tawa ni Richard, iwinagayway pa ang gunting. Dumating ka para sunduin ang basahan mo. Good. Isama mo na rin yung mga buhok sa sahig souvenir ko sa inyo. Hindi sumagot si John. Humakbang siya ng isa palapit kay Richard. Humakbang pa ng isa. Nawala ang nangisi ni Richard. Hohoy! Huwag kang lalapit. Security! Huminto si John 2 dipa ang layo kay Richard. Tinitigan niya ito sa mata. Ang tapang mong humawak ng gunting, kalmadong sabi ni John. Ang boses niya ay hindi malakas, pero umaalingaw-ngaw ito dahil sa katahimikan ng silid. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na pinutol mo ngayong gabi? Ano? Yung buhok ng asawa mong pangit. Nauutal na sagot ni Richard, sinusubukan pa ring maging matapang. Umiling si John ng dahan-dahan. Pinutol mo ang kinabukasan mo. Sagot ni John. Pinutol mo ang pangalan mo. Pinutol mo ang karapatan mong mabuhay ng payapa sa mundong ito. Tumawa ng pilit si Melissa. Sino ka ba sa akala mo? You are nobody. Richard is worth billions. Tiningnan ni John si Melissa saglit, isang tingin na nagpatigil sa pagtawa nito bago ibinalik ang atensyon kay Richard. Richard, tanbigkas ni John sa pangalan nito na parang nagbabasa ng death sentence, CEO ng Vertex Solutions. May utang na 500 million sa Metro Commercial Bank. Nakasalalay sa approval ni Don Vicente ang next project mo. At ang bahay mo sa Forbes Park ay naka-collateral. Namutla si Richard. Paano mo nalaman yan? Dahil alam ko ang lahat tungkol sa mga taong wawasakin ko. Simpleng sagot ni John. Biglang dumating ang mga security guards ng hotel. 4 na malalaking lalaki pinangungunahan ng chief security na si Mr. Torres. Security! Sigaw ni Richard na buhayan ng loob. Hulihin niyo ang lalaking to. Pinagbabantaan niya ako, I am a VIP guest. Tumakbo ang mga gwardiya palapit. Akala ng lahat ay dadakpin nila si John. Napahawak si Jennifer sa likod ng asawa, takot na takot. Pero nang makalapit si Mr. Torres, huminto ito sa harap ni John. Tinitigan ni Mr. Torres si John. Nanlaki ang mga mata ng chief security. Namukha niya ito. Kahit simple ang suot, kahit nagbago ang buhok, hindi niya makakalimutan ang mukha ng taong pumipirma sa sweldo ng buong kumpanya. Yumuko si Mr. Torres ng malalim, halos 90 degrees. Sir! Bati ni Mr. Torres, ang boses ay puno ng respeto at takot. Ikinalulungkot po namin na nangyari ito. Ano po ang utos niyo? Natigilan ang buong ballroom. Si Richard ay napanganga. Ang gunting sa kamay niya ay halos mahulog. Wait, bakit mo siya tinatawag na Sir Draper lang yan? Hindi pinansin ni John si Richard. Tumingin siya kay Mr. Torres at nagsalita ng may awtoridad na hindi matatatawaran. Mr. Torres, sabi ni John, ang taong ito, tinuro niya si Richard,
ay may dalang patalim sa loob ng aking ballroom at sinaktan niya ang asawa ko. Lumingon si John kay Richard at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngangiti na walang saya. Ilabas ang basurang ito at siguraduhin niyong mararamdaman niya ang bawat hakbang palabas ng aking hotel. Nanlaki ang mata ni Richard. Iyong hotel, ikaw si... Sa likuran, naglakad palapit si Don Vicente ang celebrant. Tumayo siya sa tabi ni John at tinapik ang balikat nito. Pasensya na partner, sabi ni Don Vicente kay John. Kung alam ko lang na ganito ang ugali ng Richard na hindi ko sana siya inimbita sa resort mo. Ang bulungan ng mga tao ay naging ingay ng pagkagulat. Resort niya partner ni Don Vicente. Siya ba si... Don Juan nalaglag ang gunting mula sa kamay ni Richard. Clang! At sa tunog ng pagbagsak ng gunting alam ni Richard na ang buhay niya ay tapos na. Pero nagsisimula pa lang si John. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Nakatayo si Richard sa gitna ng marmol. Nasahig ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang golden scissors na ginamit niya kanina para yurakan ang pagkatao ni Jennifer ay nakahandusay sa paanan niya isang ebidensya ng kanyang krimen. Tiningnan niya si John, ang lalaking tinawag niyang aso, Draper, at basahan kanina lang. Ngayon ang lalaking iyon ay nakatayo ng tuwid, suot ang kapangyarihan na hindi nabibili ng pera. Ang mga mata ni John ay hindi kumukurap nakapako kay Richard na parang isang agila na nakatingin sa isang daga. Don Juan, nauutal na bulong ni Richard. Ang lalamunan niya ay nanuyo. Sir, hindi ko alam. Akala ko, hindi mo alam. Ang boses ni John ay mababa kalmado, pero bawat salita ay parang latigo. Hindi mo alam na ako ang may-ari, o hindi mo alam na ang mga taong tinatapakan mo ay may kakayahang lumaban. Lumapit si Don Vicente. Ang matandang bilyonaryo ay halatang dismayado. Richard Ealing ni Don Vicente. Inimbitahan kita dito dahil akala ko ay may kinabukasan ang kumpanya mo. Pero kung ganito ka umasta sa mga taong akala mo ay mas mababa sa'yo, wala kang lugar sa negosyo ko at lalong wala kang lugar sa pamamahay ng kaibigan ko. Kaibigan! Sumingit si Melissa, ang boses ay matinis at hysterical. Vicente, niloloko ka lang ng lalaking yan. Look at him! Mukha siyang waiter. Paano siya magiging may-ari ng Casa de Oro? Imposible. Lumingon si John kay Melissa. Isang tingin lang tumigil si Melissa sa pagsisisigaw. Mr. Torres, tawag ni John nang hindi inaalis ang tingin sa mag-asawa. Yes, sir. Mabilis na sagot ng Chief Security. Ilabas ang mga ito, utos ni John. At siguraduhin niyong wala silang dadalhin kahit ano mula sa lugar na ito. Iban sila sa lahat ng properties ng Golden Group. Teka, wait! Sigaw ni Richard nang hawakan siya ng dalawang gwardiya sa braso. Nagpupumiglas siya. Sir John, let's talk about this. Nagbibiro lang naman ako kanina, di ba Jen? Binalingan ni Richard si Jennifer na nakasandal sa dibdib ni John at nanginginig pa rin. Jen, batchmates tayo. Alam mong joker lang ako nung college. Di ba? Sabihin mo sa asawa mo, joke lang to. Hinarangan ni John ang paningin ni Richard kay Jennifer. Ang biro, Richard, ay nakakatawa. Malamig na sabi ni John. Tumingin ka sa paligid. May tumatawa ba? Tumingin si Richard. Ang daan-daang bisita, mga investors, politiko at socialites ay nakatingin sa kanya. Wala ni isang nakangiti. Ang iba ay nandidiri. Ang iba ay nagbubulungan. At marami kasama na si Kai ay nakatutok ang mga cellphone camera. Click, flash, record. Ang pagbagsak ni Richard ay nire-record ng live. Please, pagmamakaawa ni Richard na wala na ang lahat ng yabang niya. Lumuhod siya, ang bagay na ipinagagawa niya kay Jennifer kanina. Ngayon ay ginagawa na niya ng kusa. Sir John, may pending loan ako sa bangko niyo. Kapag nalaman nila ito, babagsak ang kumpanya ko. Please, wag naman sa business. Personal na lang.
Ngumisi si John ng mapakla. Personal ulit ni John. Yumuko siya para mapantayan ang mukha ni Richard. Noong binuhusan mo ng alak ang sapatos ko. Personal yun. Pinalampas ko'n bulong ni John. Pero noong hinawakan mo ang asawa ko noong ginupit mo ang buhok niya habang nagmamakaawa siya. Hindi na yun personal, Richard. Tumayo si John at tinalikuran sila. Giyera na yun. Ilbas na yan, sigaw ni Mr. Torres. Bitawan niyo ako, do you know who I am? Tili ni Melissa habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mamahaling bag ay nahulog nagkalat ang mga lipstick at pulbos sa sahig, pero walang pumulot. Si Richard ay parang lantang gulay na kinaladkad ng mga gwardiya. Ang kanyang Armani suit na may mantsa ng red wine sauce ay gusot-gusot na. Habang hinihila siya palabas ng pinto, nagtama ang paningin nila ni Jennifer. Nakita niya sa mga mata ni Jennifer, hindi ang galit kundi ang awa. At iyon ang mas masakit. Kinaaawaan siya ng babaeng inalipusta niya. Nang maisara ang malaking pinto, bumalik ang katahimikan sa ballroom. I'm sorry everyone. Nagsalita si Don Vicente sa mikropono. Please ituloy natin ang selebrasyon. Let's not let trash ruin a golden night. Tumugtog muli ang orkestra pero iba na ang ihip ng hangin. Alam ng lahat ng nandoon na may malaking nangyari. May isang higanteng nagising. Inalalaya ni John si Jennifer papunta sa private elevator sa likod ng stage. John! Hikbi ni Jennifer habang nasa loob sila ng elevator. Nakasalamin siya sa dingding na metal. Nakita niya ang sarili. Ang buhok niya. Parang nanginat-ngat ng daga. Napahagulgol siya. Ang pangit-pangit ko na. Paano ako haharap sa tao? Paano ako? Niyakap siya ni John ng mahigpit. Hinayaan niyang umiyak ang asawa, sa dibdib niya binabasa ang kanyang polo ng luha. Shhh! Tahan na mahal ko. Malambing na sabi ni John. Wala na ang boses ng Don Juan. Ito na ulit si John ang mapagmahal na asawa. Ipapaayos natin yan. Dadalhin kita sa pinakamagaling na stylist bukas. Gagawin nating mas maganda. Bakit hindi mo sinabing tanong ni Jennifer, sinusuntok ng mahina ang dibdib ni John? Bakit hindi mo sinabing ikaw ang may-ari nito? Bakit hinayaan mong alilain kanila? Hinawakan ni John ang kamay ni Jennifer at hinalikan ito. Dahil gusto kong mamuhay tayo ng simple, Jen. Ayokong lapitan tayo ng tao dahil lang sa pera. Gusto kong makita kung sino ang totoo ang paliwanag ni John. Ang mata niya ay lumungkot. Pero mali ako. Masyado akong naging tahimik. At dahil sa katahimikan ko, nasaktan ka. Humigpit ang hawak ni John sa balikat ni Jennifer. Ang lungkot sa kanyang mata ay napalitan ng isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Patawarin mo ako, Jen. Pero pangako ko sa'yo, hinding-hindi na ito mauulit. At ang mga luha mo ngayong gabi, babayaran ni Richard ang bawat patak nito. Bumukas ang elevator sa penthouse suite ng hotel. Isang kwartong puno ng luho na never pang nakita ni Jennifer. Inupo ni John si Jennifer sa sofa at inabutan ng tubig. Magpahinga ka muna. Tatawagan ko lang si Attorney Go. Tumayo si John at naglakad papunta sa balcony na overlooking sa city lights. Ang tanawin ay maganda, pero hindi iyon ang tinitingnan ni John. Inilabas niya ang kanyang secure phone. Dinial niya ang numero ng kanyang Chief Financial Officer. Sir John din, sagot sa kabilang linya. 11:00 na ng gabi pero sumagot agad ito. Gisingin mo ang legal team at ang audit team, utos ni John. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig. Sir, para saan po? Tumingin si John sa refleksyon niya sa salamin. Nakita niya ang galit na pilit niyang tinatago para hindi matakot si Jennifer. Si Richard Tan at ang Vertex Solutions, sabi ni John, i-pull out lahat ng investments ng Golden Group sa kumpanya niya. Tawagan ang Metro Commercial Bank, sabihin mo sa kanila na i-recall ang loans niya effective immediately due to character clause violation. Pero sir, mababangkarote siya sa loob ng 1 linggo. 1 linggo. Pinutol ni John ang sinasabi ng CFO. Masyadong matagal iyan. Tumingin si John sa relo niya.
Gusto kong maramdaman niya ang init paggising niya bukas ng umaga. Freeze his personal accounts. I-blacklist siya sa lahat ng suppliers. Gusto kong paggising niya bukas wala na siyang matatawag na kaibigan. Copy, sir. Ibinaba ni John ang telepono. Tumingin siya sa langit. Tahimik ang gabi. Pero sa malayo narinig niya ang kulog. Parang pahiwatig ng bagyong paparating sa buhay ni Richard at Melissa. Pumasok ulit si John sa loob. Nakatulog na si Jennifer sa sofa dahil sa pagod at iyak. Kinamutan niya ito. Tinitigan niya ang putol na buhok ng asawa. Kinuha ni John ang gunting sa first aid kit sa drawer. Dahan-dahan inayos niya ang mga laylay na hibla ng buhok ni Jennifer para hindi ito masyadong magulo tingnan paggising nito. Bawat gupit ng gunting ay may kasamang sumpa. Matitikman niyo ang impyerno bulong ni John sa hangin. Walang hiya. Walang hiya silang lahat. Ang sigaw ni Melissa ay halos basagin ang salamin ng kanilang sasakyan. Mabilis ang pagpapatakbo ni Richard sa kanyang sports car palayo sa Casa de Oro. Ang mabilis na hangin ay humahampas sa kanilang mukha dahil nakabukas ang convertible roof pero hindi nito mapalamig ang init ng ulo ng mag-asawa. I will sue them. Patuloy ni Melissa inaayos ang kanyang nagkalat na makeup sa rearview mirror. Idedemanda ko sila ng unjust vexation at physical injuries. Tingnan mo ang braso ko na mula sa pagkaladkad ng mga bobong guard na yun. Mahigpit ang hawak ni Richard sa manibela. Ang kanyang mga buko knuckles ay namumuti. Ang isip niya ay hindi nasa physical injuries ni Melissa. Ang isip niya ay nasa sinabi ni John, Metro Commercial Bank, 500 million loan, character clause. Imposibleng bulong ni Richard sa sarili. Bluff lang yon, pananakot lang. Ano baling ni Melissa? Nakikinig ka ba sa akin, Richard? Sabi ko tawagan mo si Papa, ipasara niya ang resort na yan. Tumahimik ka muna, Mel. Sigaw ni Richard. Sa unang pagkakataon, sinigawan niya ang asawa. Natigilan si Melissa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lalaking yun? Nanginginig ang boses ni Richard. Alam niya ang loan ko. Alam niya ang collateral. Alam niya ang lahat. So what irap ni Melissa? Chismis lang yon. Baka nabasa niya sa dyaryo. Look, Richard, imposible na ang isang driver ang may-ari ng Casa de Oro. Baka front lang siya. Baka dami siya ng totoong may-ari. Para makaiwas sa tax. Ganun naman ang galawan ng mga mayayaman. Diba? Napaisip si Richard. May punto si Melissa. Posibleng dami lang si John. Posibleng nagpapanggap lang ito para takutin siya. Tama. Sabi ni Richard pilit na pinapakalma ang sarili. You're right. Nagpanik lang ako. Don Vicente probably just sided with them para hindi masira ang party niya. Bukas kakausapin ko si Don Vicente. Magpapaliwanag ako. Maiintindihan niya ako dahil businessman din siya. Humugot ng malalim na hininga si Richard. We are fine. We are untouchable. Ngunit hindi nila alam habang bumabiyahe sila, sa highway pa uwi isang bagyo sa internet ang nagsimula. Sa isang coffee shop malapit sa resort nakaupo si Kai mag-isa sa harap ng kanyang laptop. Kakatapos lang niyang i-upload ang isang video na may pamagat na mayamang CEO. Ginupit ang buhok ng empleyado dahil sa damit. Sa loob lamang ng 10 minuto, umabot na sa 50,000 ang views ng video. Ang section ng komento ay puno ng galit at pagkabahala. Maraming tao ang nagpakita ng awa para sa empleyado habang pinupuna ang ginawa ng CEO at nagsasabing maaari itong humantong sa legal na kaso. Pinanood muli ni Kai ang video. Kitang-kita ang mukha ng CEO habang siya'y natatawa na parang baliw at may mga kasamahan na pumapalakpak. Ngunit ang pinakamasakit ay ang iyak ng empleyado habang pinuputol ang kanyang buhok. Siguradong kumakalat na ito, bulong ni Kai. Sana'y may pag-iingat sila bukas. Kinabukasan, nagising si Richard sa tunog ng telepono. Ring, ringy-ring. 7:00 pa lang ng umaga. Masakit ang ulo niya dahil sa hangover. Kumuha siya ng isang baso ng tubig bago sagutin ang tawag. Si Miss Cruz ang kanyang secretary. Hello, ang aga-aga naman. Sir. Halos umiiyak ang boses ng secretary.
Sir, nakita niyo po ba ang news trending po kayo sa Twitter #1 spot? Ano? Napaupo si Richard sa kama. Anong trending? Yung video po sa resort kagabi. Sir, puno po ng hate comments ang Facebook page ng kumpanya. Pati website natin nag-crash dahil sa dami ng nag-message. Lahat po sila boycott Vertex ang sinasabi. Nanlamig si Richard. Binuksan niya ang TV. Nasa morning news ang mukha niya. Ang video ni Kai ay naka-flash sa screen, naka-blur ng kaunti ang mukha ni Jennifer. Pero ang mukha ni Richard ay HD na HD. Headline tech. CEO, inireklamo ng netizens dahil sa pamamahiya sa isang resort staff. Shit, mura ni Richard. Fake news yan, i-deny natin. Mag-issue ka ng statement na edited ang video. Sir, may mas malala pa po, dagdag ng secretary. Tumawag po ang Golden Group Holdings, yung major investor natin sa bagong app development. Oh, anong sabi? Magdadagdag ba sila ng pondo? Sir, nag-pull out na po sila. Effective immediately. Kinuha nila lahat ng shares nila. At dahil major shareholder sila, sumunod na rin po ang 2 pang investors. Sir, bumagsak ang stock value natin ng 40% sa opening pa lang ng market. Nabitawan ni Richard ang baso ng tubig. Nabag ang baso sa sahig pero hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng puso niya. 40%. Halos kalahati ng kumpanya niya nawala sa loob ng 1 oras. Tawagan mo si Don Vicente. Sigaw ni Richard. Tawagan mo siya ngayon din. Binaba niya ang telepono at dali-daling nagbihis. Melissa gising. We have a problem. Makalipas ang 1 oras na sa mamahaling restaurant, sina Richard at Melissa. Hindi sila nakapag-almusal sa bahay dahil sa stress. Gusto ni Richard na magpakita sa publiko na business as usual pa rin sila, na hindi sila apektado ng iskandalo. Hayaan mo sila, sabi ni Melissa habang hinihiwa ang kanyang pancake. Inggit lang ang mga yan. Lilipas din ang issue na yan after 2 days. Pero napapansin ni Richard ang mga tingin ng ibang customers. May mga nagbubulungan, may palihim na kumukuha ng litrato. Lumapit ang waiter, dala ang bill. Sir, ito na po. Sabi ng waiter na hindi makatingin sa mata ni Richard. Inilabas ni Richard ang kanyang Black Platinum credit card. Ito ang card na laging ipinagmamalaki niya. Swipe lang, approved agad. Kinuha ng waiter ang card at umalis. Pagbalik ng waiter, dala niya ulit ang card. Sir, declined po. Kumunot ang noo ni Richard. Anong declined? Unlimited ang credit limit niyan. Try it again. Na-try na po namin ng 3 beses, sir. Call bank po ang error message. Naramdaman ni Richard ang init sa kanyang leeg. Stupid machine, baka offline kayo. Kinuha niya ang isa pang card, Gold Visa. Pagbalik ng waiter, declined din po, sir. Pangatlong card, declined. Pang-4, declined. Nagsimula nang tumingin ang mga tao sa kabilang mesa. Problema ba yan, pare? Sigaw ng isang lalaki sa kabilang table. Baka naipambayad mo na sa gunting kaya wala ng laman. Nagtawanan ang mga tao sa restaurant. Tumayo si Melissa namumula sa hiya. How dare you? Hindi niyo ba kami kilala? Kilalang kilala. Sagot ng lalaki, ipinakita ang phone na may video ni Richard. Kayo yung bully na walang pambayad ng breakfast. Richard, do something! Sigaw ni Melissa. Pero walang magawa si Richard. Kinalikot niya ang kanyang banking app sa cellphone. Paglagin niya, muntik na siyang mahimatay. Account status, frozen reason, pending legal investigation and bank audit. Prosene. Lahat ng accounts niya. Personal savings joint account nila ni Melissa. Wala silang access sa kahit 5 duling. Sir, sabi ng manager ng restaurant na lumapit na rin, kung wala po kayong pambayad, kailangan ko po kayong i-report sa pulis. Huwag. Mabilis na sagot ni Richard. Kinapa niya ang bulsa niya. May nakuha siyang cash, 2,000 piso. Saktong pambayad sa kinain nila, pero wala ng tip. Inihagis niya ang pera sa mesa. Tara na, Mel. Lumabas sila ng restaurant na parang mga basang sisiw.
Ang dating taas noong mag-asawa ngayon ay nagmamadaling tumakas sa mga matang mapanghusga. Pagpasok sa kotse, nagring ulit ang phone ni Richard. Numero ni Don Vicente. Sumaya ang mukha ni Richard. Sabi ko na tatawag siya. Kakampi siya sa atin. Sinagot niya agad. Don Vicente. Thank God you called. May misunderstanding lang. Mr. Tan, boses ng sekretary ni Don Vicente ang sumagot. Malamig. Formal. Nasaan si Don Vicente? Tanong ni Richard. Mr. Tan, ipinapaabot lang ni Don Vicente na kinakancel na niya ang lahat ng kontrata ng shipping lines namin sa Vertex Solutions. At ano? Pinapasabi rin po niya na huwag na huwag kayong tatawag o lalapit sa kanya. Dahil sa susunod na makita kayo ni Don Vicente, hindi na siya magiging kasing bait ng kaibigan niyang si Mr. John. Tut, tut, tut. Binabaan siya ng telepono. Napaupo si Richard sa driver's seat. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Richard, tanong ni Melissa na ngayon ay nakakaramdam na rin ng totoong takot. Anong nangyayari? Bakit frozen ang accounts? Bakit tayo tinatakwil ni Don Vicente? Tumingin si Richard sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Dahil totoo? Bulong ni Richard. Totoo ang sinabi niya kagabi. Ang alin pa? Si John, siya ang may gawa nito. At Melissa, nagsisimula pa lang siya. Sa di kalayuan sa isang malaking LED billboard sa EDSA, biglang nag-flash ang balita. Isang live interview sa abogado ng Golden Group. Nagsampa na po kami ng kaso laban kay Mr. Richard Tan, sabi ng abogado sa TV. At sisiguraduhin naming makakamit ni Mrs. Jennifer ang hustisya. Walang settlement, walang urungan. Napatingin si Richard sa billboard. Ang mukha niya ay nandoon katabi ng salitang wanted. Wanted for questioning. Ang tahimik na paghihiganti ay naging isang maingay na bagyo at wala silang payong. Ang opisina ng Vertex Solutions sa Bonifacio Global City ay dating simbolo ng tagumpay ni Richard. Salamin ng mga pader-moderno ang disenyo at laging abala ang mga empleyado sa paggawa ng milyon-milyong piso. Pero ngayong umaga ang opisina ay mukhang war zone. Pagpasok pa lang ni Richard sa lobby, sinalubong na siya ng gulo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagriring. Ang mga empleyado ay nagkukuumpulan nagbubulungan at ang iba ay nagliligpit na ng kani-kanilang gamit sa mga kahon. Sir Richard, tumakbo palapit ang kanyang HR manager na si Miss Santos. Putla ang mukha nito. Sir, buti dumating na kayo. Nagkakagulo po ang operations department. Bakit anong nangyayari? Sigaw ni Richard, tinatago ang kanyang sariling kaba sa pamamagitan ng galit. Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Sir, nag-mass resignation po ang buong IT development team. Nanginginig na report ni Mrs. Santos. Napanood daw po nila ang video. Ayaw daw po nilang ma-associate sa kumpanyang may napalunok ang manager. May CEO na bully. Viral na po kasi sa LinkedIn at JobStreet ang issue. Sinasabi ng mga tao na toxic workplace daw tayo. Mga walang utang na loob, mura ni Richard. Hayaan niyo silang umalis. Marami akong mahahire. Hahire na iba. Sir, meron pa po daw singit ng finance officer. Yung 3 major clients natin mula sa Singapore, nagpadala na ng termination of contract. Breach of ethics clause daw po. Gusto nilang bawiin ang down payment nila within 24 hours. Napahawak si Richard sa kanyang dibdib. 24 hours? Saan ako kukuha ng 50 million pesos sa loob ng 24 hours kung naka-freeze ang accounts ko? Biglang bumukas ang glass door ng opisina. Pumasok ang 5 lalaki na naka-corporate suit. Hindi sila empleyado. May dala silang mga folder at briefcase. Ang aura nila ay seryoso at walang emosyon. Sino kayo? Tanong ni Richard. Lumapit ang leader ng grupo. Mr. Richard Tan, ako po si Attorney Gomez mula sa Metro Commercial Bank. Nanlamig si Richard. Ang bangko ni John. Nandito kami para iserve ang notice of default. Sabi ng abogado,
sabay abot ng isang makapal na dokumento. Dahil sa biglaang pagbagsak ng stock value ng Vertex Solutions at sa pagkawala ng tiwala ng investors, na-trigger ang immediate repayment clause ng inyong loan. Teka, agaw ni Richard sa papel. May 5 years pa ako para bayaran to. Not anymore, sir. Sagot ng abogado. Nakalagay sa kontrata. If the borrower engages in conduct that significantly harms the reputation or financial stability of the collateral, the bank has the right to demand full payment immediately. Tumingin ang abogado sa mga mata ni Richard. Kailangan niyo pong bayaran ang buong 500 million pesos sa loob ng 48 hours. Kung hindi, tumingin ang abogado sa paligid ng opisina. Ipapailit foreclose namin ang buong building na ito, pati na ang inyong personal assets. Napaupo si Richard sa pinakamalapit na upuan. Ang mga empleyado niya ay nakatingin sa kanya, hindi na may takot o respeto, kundi may halong awa at paghuhusga. Ang kastilyong buhangin na itinayo niya sa yabang ay inaalo na ng dagat. Sabay ni na Richard at Melissa Dasma Village. Habang nasusunog ang kumpanya ni Richard, nasusunog din ang tahanan nila sa ibang paraan. Si Melissa ay nasa sala, kausap ang kanyang amiga sa telepono. Hello, Trisha. Yes, it's me, Mel. Boses ni Melissa ay medyo hysterical. Can I borrow 500k, babayaran kita next week? May glitch lang sa bank account namin. Hello, Trisha. Call disconnected. Binato ni Melissa ang kanyang iPhone sa sofa. Wisit pekeng kaibigan. Kinuha niya ulit ang phone at nag-dial ng ibang number. Hello, Mommy. Iyak ni Melissa. Mom, kailangan ko ng tulong. Si Richard kasi. Wag mo akong idamay sa kahihiyan-hiyan niyo, Melissa. Sagot ng kanyang ina sa kabilang linya. Napanood ng daddy mo ang video. Galit na galit siya. Ang apelyido natin nadudumihan dahil sa asawa mong iskandaloso. Sabi ko naman sa'yo noon, huwag kang magpapakasal sa new money na, yan, Ma'am, wala akong pera, gutom na ako. E di magbenta ka ng mga bag mo. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa. I'm hanging up. May mahjong pa ako. Tut. Napahagulgol si Melissa. Wala na siyang kakampi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Richard. Gusot ang damit, gulo ang buhok. At mukhang 10 taon ang tinanda sa loob lang ng isang araw. Richard. Sinalubong siya ni Melissa ng sigaw. Ayusin mo to. Tumawag ang Village Association. Gusto tayong paalisin sa homeowners board dahil sa code of conduct violation. Hindi na ako makakalabas ng bahay. Imbis na lambingin ang asawa, tiningnan lang siya ni Richard ng masama. Tumahimik ka, Melissa. Bulong ni Richard. Anong tumahimik, gutom na ako. Walang nag-deliver ng grocery dahil decline ng card. Nasaan ang pera mo? Nasaan ang yabang mo? Pak, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Hinampas ni Richard ang vase sa center table. Nabasag ito sa libu-libong piraso. Napatahimik si Melissa. Nanlaki ang mata niya. Ikaw. Duro ni Richard sa asawa. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagsulsol sa akin kagabi. Sabi mo, Honey, pagtripan natin si Jennifer. Sabi mo, Honey, gupitan mo siya. Kung hindi dahil sa katarayan mo, hindi ko gagawin yun. Abat ako pa ang sinisi mo. Ganti ni Melissa namumula sa galit. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang may hawak ng gunting. Huwag kang maghugas kamay. At saka sino ba ang nagsabing, we are untouchable? Ikaw yon. Napakayabang mo. Wala naman palang binatbat kapag nakaharap sa totoong mayaman. Wala kang kwentang asawa. Sigaw ni Richard. Puro kawaldas. Ngayong naghihirap ako, imbis na damayan mo ako, inuuna mo pa ang kahihiyan mo sa mga amiga mong plastic. Aalis ako. Sigaw ni Melissa. Aalis ako sa bahay na, babalik ako sa parents ko. Tumakbo si Melissa paakyat sa kwarto para mag-empake. Naiwan si Richard sa sala nakatayo sa gitna ng mga basag na bubog. Ang bahay na ito, na worth 80 million, ay parang naging kulungan.
Biglang may kumatok sa pinto. Malakas. Sunod-sunod. Tok, 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 tok. Kinabahan si Richard. Pulis na ba binuksan niya ang pinto? Isang sheriff at 2 pulis ang nasa labas. May hawak silang papel na may selyo ng korte. Mr. Richard Tan? Tanong ng sheriff. Ano to? Court order po para sa preliminary attachment ng mga ari-arian. Paliwanag ng sheriff habang idinidikit ang sticker na property of the court sa mamahaling painting sa hallway. Dahil sa laki ng utang at kasong isinampa ng Golden Group, inuutos ng korte na i-freeze at imbentaryuhin ang lahat ng gamit sa bahay na ito para hindi nyo maitakas. Hindi nyo pwedeng gawin to bahay ko to. Sir, sumusunod lang kami sa utos. Pwede pa rin kayong tumira dito pansamantala, pero wala kayong pwedeng ilabas na gamit, kahit isang kutsara. Sa taas ng hagdan bumaba si Melissa hila-hila ang 2 malaking maleta na puno ng designer clothes at alahas. Aalis na ako, sabi ni Melissa, hindi pinapansin ng mga pulis. Ma'am, sandali lang po, hinarang siya ng sheriff. Get out of my way. Ma'am, pasensya na. Kasama po sa asset inventory ang mga nasa loob ng maleta nyo. Hindi nyo po pwedeng ilabas yan. What? Tili ni Melissa. Damit ko to Hermes to. Louis Vuitton to. Assets po yan na nabili gamit ang pera ng mag-asawa. Therefore, subject to seizure, kalmadong sagot ng sheriff. Kinuha niya ang mga maleta mula kay Melissa. Pakiiwan na lang po dito. Nagwala si Melissa. Hinila niya ang maleta, nagpapadyak, umiyak. Pero wala siyang nagawa. Sa huli na paupo na lang ang mag-asawa sa sahig ng kanilang napakagandang mansyon. Walang pera, walang gamit, walang kaibigan at galit sa isa't isa. Sa penthouse ni John, sa kabilang dako ng syudad, tahimik at payapa. Nakaharap si Jennifer sa salamin. Katatapos lang ayusin ng isang professional stylist ang kanyang buhok. Mula sa gutay-gutay na gupit, ginawa itong isang chick pixie cut na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Nagmukha siyang bata, matapang at elegante. Bagay sa'yo, sabi ni John, nakatayo sa likuran niya, nakangiti. Hinawakan ni Jennifer ang kanyang buhok. Salamat, John. Pero tumingin siya sa asyoma sa salamin. Hindi ba sobra na ang ginagawa natin sa kanila? Nabalitaan ko na kukunin na daw ng bangko ang bahay nila. Lumapit si John at inakbayan ng asawa. Jen, tandaan mo to. Hindi ako ang kumuha ng bahay nila. Ang utang nila at ang yabang nila ang kumuha nun. Paliwanag ni John. Binigyan ko sila ng pagkakataon noon. Ilang beses silang naging bastos, pinalampas natin. Pero noong nanakit na sila, kailangan nilang matuto. Pero hanggang kailan? Tanong ni Jennifer. Hanggang sa matutunan nila ang salitang humility. Sagot ni John. At hanggang sa maibalik ko ang bawat patak ng luha na nawala sa'yo. Nagring ang phone ni John. Si Mr. Torres ang security chief. Sir, sabi ni Torres. Nandito po sa lobby si Richard Tan, nagwawala. Gusto daw po kayong makausap. Ipapulis ko na po ba? Napatingin si John kay Jennifer. Huwag, sabi ni John. Papasukin mo siya. Nanlaki ang mata ni Jennifer. John, bakit? Dahil kailangan niyang makita kung sino talaga ang kinalaban niya. Sagot ni John. Panahon na para sa face-off. Tiningnan ni John si Jennifer. Handa ka na bang harapin siya? Hindi bilang biktima, kundi bilang Mrs. Moretti. Note, using Moretti vibe or sticking to John's powerful surname, let's use Mrs. Ayala or similar placeholder or just implied power. Let's stick to the implied power context. Handa ka na bang harapin siya bilang asawa ng may-ari? Huminga ng malalim si Jennifer. Tiningnan niya ang bago niyang buhok. Tiningnan niya ang asawa niya. Tumango siya. Handa na ako. Bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor nang tahimik, pero ang puso ni Richard ay kumakalabog na parang tambol sa kanyang dibdib. Paghakbang niya palabas, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ng amoy ng mamahaling leather at sandalwood. Napakalawak ng penthouse ni John. Ang mga bintana,
ay mula sahig hanggang Kisame, kitang-kita ang buong skyline ng Metro Manila. Ang syudad na dati ay akala ni Richard ay kaya niyang bilhin, pero ngayon ay tila nilalamon na siya ng buhay. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si John sa isang single sofa chair. Kalmado. May hawak na baso ng whiskey. Sa tabi ng bintana, nakatalikod ang isang babae. Si Jennifer. Sir John. Bungad agad ni Richard. Ang boses niya ay paos. Halo-halong galit at takot. Itigil mo na to. Sobra na kinuha mo na ang kumpanya ko. Kinuha mo na ang bahay ko. Ano pa bang gusto mo? Hindi tumayo si John. Humigop lang siya ng whiskey at tinitigan si Richard na parang isang insekto na nakapasok sa kanyang sala. Maupo ka, Richard. Utos ni John. Hindi ito pakiusap. Utos ito. Ayokong umupo. Sigaw ni Richard pero nanginginig ang mga tuhod niya. Lumapit siya ng mabilis kay John. Ibalik mo ang access ko sa bangko. Ibalik mo ang mga investors. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Illegal ang ginagawa mo, economic sabotage. 2. Dahan-dahang ibinaba ni John ang baso sa lamesa. Ang tunog ng baso sa salamin ay matalas, cling. Illegal nimnyong tanong ni John na kataas ang kilay. Ang pag-recall ng loan dahil sa breach of contract ay legal. Ang pag-alis ng investors dahil ayaw nila sa CEO na marahas ay business decision. Alin doon ang illegal? Richard, wala kang karapatang diktahan ang Metro Commercial Bank. Ako ang chairman of the board ng bangkong iyon. Simpleng sagot ni John. At responsibilidad ko na protektahan ang pera ng bangko mula sa mga kliyenteng unstable. Napahawak si Richard sa ulo niya. Parang sasabog ang utak niya. Chairman ang Drayburn na binuhusan niya ng alak ay chairman ng bangko kung saan siya may utang. Tadhana ba ito o impyerno? Look. Huminahon ng kaunti si Richard nagpalit ng stratehiya. Nagmakaawa siya. Sir John, pare, alam kong nagkamali ako. Naging gago ako nung gabi na yon. Lasing lang ako. Please pag-usapan natin to. Babayaran kita. Magkano ba? Magkano para matapos na to? Sa puntong yon humarap si Jennifer mula sa bintana. Natigilan si Richard. Ang babaeng nakita niya ngayon ay hindi ang manang na manager na tinawanan niya. Nakasuot si Jennifer ng isang eleganteng white silk blouse at black trousers. Ang buhok niya ay maiksi na isang pixie cut na nagpatingkad sa kanyang leeg at panga. Mukha siyang matapang. Mukha siyang donya. Jen, bulong ni Richard. Jen, tulungan mo ako. Batchmates tayo, di ba kilala mo ako? Hindi ako masamang tao. Naglakad palapit si Jennifer. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Tumigil siya sa harap ni Richard. Hindi masamang tao ulit ni Jennifer. Ang boses niya ay hindi nanginginig, buo at matatag. Ang mabuting tao ba nananakit ng kapwa para lang magpapogi sa mga kaibigan? Ang mabuting tao ba pinuputol ang buhok ng isang ina habang nagmamakaawa ito? Jen, joke lang yon. Alam mo naman ang humor ko. Humor? Pinutol siya ni Jennifer. Richard, noong gabi na, yun habang tinatawanan niyo ako ni Melissa, naramdaman ko na gusto kong mamatay sa hiya. Inisip ko ang anak ko. Paano kung makita niya ang video? Paano kung makita niya na ang nanay niya ay tinatratong parang hayop? Lumapit si Jennifer. Halos madikit na ang mukha kay Richard. Binayaran ko ang suit mo. Gamit ang dignidad ko, Richard. Ngayon, bayaran mo ang luha ko. Gamit ang lahat ng meron ka. Napalunok si Richard. Wala siyang makitang awa sa mga mata ni Jennifer. Bumaling ulit si Richard kay John. Sir John, please. Nakikiusap ako. I have nothing left. Iniwan na ako ng asawa ko. Kukunin na ng sheriff ang bahay ko. Wala na akong matitirhan. Ngumisi si John ng mapakla. May kinuha siya sa ilalim ng lamesa. Isang bagay na kumikinang. Inilapag niya ito sa coffee table sa pagitan nila. Isang gunting.
Hindi ito yung golden scissors, isa itong ordinaryong gunting na pang-opisina. Matulis. Gusto mong tumigil ako? Tanong ni John. Tumingin si Richard sa gunting. Anong? Simple lang ang gusto ko. Sabi ni John sumandal sa upuan. Gupitin mo ang sarili mong buhok. Ngayon din, sa harap namin. Nanlaki ang mata ni Richard. Ano? Narinig mo ako, utos ni John. Gawin mo sa sarili mo ang ginawa mo sa asawa ko. Magpakalbo ka dito. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kadesperado. Kapag ginawa mo yan, baka sakaling itigil ko ang foreclosure ng bahay mo. Tiningnan ni Richard ang gunting. Nanginginig ang kamay niya. Dahan-dahan niyang inabot ito. Nakatingin lang sina John at Jennifer. Hinawakan ni Richard ang gunting. Itinapat niya ito sa kanyang buhok. Ang buhok na laging nakagel, laging maayos ang simbolo ng kanyang vanity. Sinubukan niyang gumupit. Snip! Isang maliit na hibla ang nalaglag. Napaiyak si Richard. Hindi niya kaya. Masyado siyang mahal ang sarili niya. Masyado siyang narcissist. Ang pagkasira ng kanyang itsura ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Ibinaba niya ang gunting. Humagulgol siya. Hindi ko kaya. Sir, parang awa niyo na. Tumayo si John. Ang mukha niya ay puno ng dismaya. Nakikita mo na, sabi ni John. Hindi mo kayang isakripisyo kahit ang buhok mo para sa bahay mo. Pero ang asawa ko, handa niyang lunukin ang lahat. Nang hiya, para sa trabaho niya para sa pamilya namin. Lumapit si John at kinuha ang gunting. Wala kang bayag, Richard. Puro ka lang porma. Naglakad si John papunta sa intercom sa pader at pinindot ito. Security, paakyatin niyo na sila. Sino? Tanong ni Richard kinakabahan. Sinong pinaaakyat mo? Ang tinatapos ko lang naman ay ang financial aspect, sabi ni John habang naglalakad pabalik sa tabi ni Jennifer. Inakbayan niya ang asawa. Pero may isa pa tayong bisita. Bumukas ulit ang elevator. Hindi security ang lumabas. 2 pulis na nakauniforme. May hawak na warrant of arrest. Mr. Richard Tan? Tanong ng pulis. No. No. Umatras si Richard. Bakit may pulis? Sabi mo pag-uusapan natin. Warrant of arrest for grave coercion, slight physical injuries at violation of violence against women and children, VAWs, basa ng pulis. May right ka to remain silent. Nilapitan siya ng mga pulis at pinusasan. Click! Click! Ang tunog ng posas ay mas masakit sa tenga kaysa sa tunog ng gunting. Sir John Genura, sigaw ni Richard habang hinihila siya ng mga pulis papasok sa elevator. Huwag niyo gawin sa akin to, makukulong ako. Hindi ako tatagal sa kulungan. Tumingin lang si Jennifer sa kanya. Don't worry, Richard, sabi ni Jennifer ng mahinahon. Maraming libreng gupit sa loob ng kulungan. Baka mas bagay sa'yo. Nagsara ang pinto ng elevator. Nawala ang sigaw ni Richard. Nanumbalik ang katahimikan sa penthouse. Napaupo si Jennifer sa sofa. Nanginginig ng kaunti ang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline ng pagharap sa kanyang monster. Ayos ka lang? Tanong ni John, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Tumango si Jennifer at ngumiti. Isang totoong nangiti. Oo, John, sagot niya. Parang nakahinga ako nang maluwag sa unang pagkakataon. Good. Hinalikan ni John ang noo ng asawa. Dahil tapos na ang bagyo, oras na para linisin ang kalat. Pero sa isip ni John, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Si Richard ay wala na, pero may isa pang tao na kailangang turuan ng leksyon. Ang babaeng kasapakat sa pang-aapi. Si Melissa. Mainit at maingay sa Quiapo. Iba ang amoy ng hangin dito kumpara sa mabangong aircon ng mga mall na nakasanayan ni Melissa. Nakatayo siya sa harap ng isang pawn shop sanglaan, suot ang isang malaking sunglasses at scarf para takpan ang kanyang mukha. Hila-hila niya ang isang maleta, ang nag-iisang maleta na naitakas niya bago dumating ang mga sheriff sa bahay nila. Next,
Sigaw ng tagasangla na nasa likod ng makapal na salamin. Lumapit si Melissa, pinatong ang kanyang Hermes Birkin bag sa counter ng padabog. "I want to pawn this," sabi ni Melissa. English pa rin ang salita kahit nasa Quiapo. "It's worth 1.5 million pesos. I need cash." Ngayon din. Kinuha ng lalaki ang bag. Sinuri ito gamit ang lupe, maliit na magnifying glass. Inamoy ang leather. Tiningnan ang tahi. Lumipas ang 2 minuto. Tinitigan ni Melissa ang lalaki. "Ano ba, bilisan mo? Nagmamadali ako." Binitiwan ng lalaki ang bag pabalik sa counter. 5,000, sabi ng lalaki. "Ano?" Napasigaw si Melissa. Napatingin ang ibang tao sa pila. 5,000. "Are you crazy, Birkin yan? Galing yan sa Paris." "Ma'am." Walang ganang sagot ng lalaki. "Class A lang to. Maganda ang pagkakagawa, pero peke ang leather. Faux leather lang. Kung gusto nyo sa Green Hills nyo ibenta, baka bigyan kayo ng 7,000. Nanigas si Melissa. "Pepeke." "Opo. Pati yung Rolex na suot nyo chinek ko na kanina. Sa tingin pa lang. Replika lang din yan. Walang serial number sa loob." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Melissa. Si Richard, ang asawa niyang mahilig magyabang, ang asawa niyang laging sinasabi na, "You deserved the best, honey." Niregaluhan siya nito ng mga pekeng gamit para lang mapaniwala siya na mayaman sila. Ang buong buhay nila ay isang malaking kasinungalingan. Ang bahay ay utang, ang kotse ay lease, at ang mga alahas at bag ay peke. "Walang hiya ka, Richard." Sigaw ni Melissa sa gitna ng pawn shop. Hindi na inintindi ang mga nakatingin. "Manloloko ka." Kinuha niya ang 5,000 pesos na inoffer ng sanglaan. Wala siyang choice. Kailangan niya ng pambayad sa hotel. Umiiyak siya habang lumalabas, hindi dahil sa pagsisisi sa ginawa niya kay Jennifer, kundi dahil sa awa sa sarili niya. Sa bulwagan ng hukuman courtroom, kinabukasan dinumog ng media ang Hall of Justice. Ang kasong People of the Philippines versus Richard Tan ay naging national issue. Dahil sa video ni Kai, naging simbolo ito ng rich versus poor. Bumukas ang pinto ng van ng Bureau of Jail Management. Lumabas si Richard. Naka-orange na t-shirt na may tatak na detainee. Nakaposas ang mga kamay. Ang buhok niya na dating laging naka-gel ngayon ay magulo at mamantika. May pasa siya sa pisngi regalo ng mga kompanyero niya sa selda kagabi na ayaw sa mga mata pobre. Mr. Tan, totoo bang bankrupt na kayo?" "Anong masasabi niyo sa biktima niyo? Nasaan ang asawa niyo? Bakit wala siya dito?" Walang sinagot si Richard. Nakayuko lang siya habang hinihila ng mga pulis papasok sa korte. Hinahanap ng mata niya si Melissa. Umaasa siya na nandito ang asawa niya para magdala ng abogado, para magdala ng piyansa. Pero wala si Melissa. Pagpasok sa courtroom, nakita niya ang kabilang panig. Nakaupo sa unahan si Jennifer, katabi niya si John, at sa likod nila, nakaupo ang team of lawyers ng Golden Group, mga abogadong dekalibre na hindi natatalo. Tumingin si Richard kay John. Kalmado lang si John. Wala nang galit sa mukha nito, kundi awtoridad. Ito ang mukha ng taong tapos ng maningil at naghihintay na lang ng resibo. "All rise," sigaw ng clerk of court. Pumasok ang hukom. Criminal case number 2401, arraignment. "Mr. Tan, how do you plead?" Tumayo si Richard sa tabi ng kanyang public attorney. Paul, lawyer lang ang nakuha niya dahil na-freeze ang assets niya at walang pambayad sa private firm. "Not guilty, Your Honor." Mahinang sagot ni Richard. Nagbulungan ang mga tao sa loob. Not guilty pa rin, kitang-kita sa video. Order in the court. Pokpok ng judge. Tumingin ang judge kay Richard. "Mr. Tan denied ang petition for bail dahil sa flight risk status nyo at sa bigat ng violence against women charges. Mananatili kayo sa city jail habang dinidinig ang kaso." Bumagsak ang balikat ni Richard. "Your Honor, hindi pwede. Papatayin nila ako sa loob." "Please, Sir John, Jennifer." Lumingon si Richard kina Jennifer. Nagmakaawa siya.
Jen, iurong mo na ang kaso. Batchmates tayo, maawa ka naman. Tumayo si Jennifer. Humarap siya kay Richard. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Richard mula sa orange na damit nito hanggang sa posas sa kamay. At pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Ang iling na yon ay nagsabing, tapos na ang panahon ng awa. Ito ang panahon ng hustisya. Tinalikuran ni Jennifer si Richard at naglakad palabas ng korte, hawak ang kamay ni John. Ang mga kamera ay kumislap, kinukunan ang paglabas ng mag-asawang Moretti, ang bagong mukha ng dignidad. City Jail Visiting Area. 2 araw matapos ang arraignment. Nakatunganga si Richard sa loob ng selda nang tawagin siya ng warden. Tan, may dalaw ka. Nabuhayan ng loob si Richard. Si Melissa, sigurado siya. Dumating na si Melissa para ilabas siya. Baka nakahanap ng paraan para makakuha ng pera sa magulang nito. Tumakbo si Richard papunta sa visiting area. Pero pagdating niya sa salamin, hindi si Melissa ang nakaupo doon. Isang lalaking nakasuit, hindi pamilyar. Sino ka? Tanong ni Richard, humina ang boses. Nasaan ang asawa ko? Mr. Tan, sabi ng lalaki binuksan ng briefcase. Ako si Attorney Reyes. Counsel ako ni Miss Melissa. Counsel? Bakit kailangan niya ng abogado? Nasaan siya? Hindi siya makakapuntan, sagot ng abogado. Pinapabigay niya ito. Idinikit ng abogado ang isang dokumento sa salamin. Petition for nullity of marriage. Marriage annulment. Nanlaki ang mata ni Richard. Ano to? Nag-file po ng annulment si Miss Melissa, paliwanag ng abogado. Ang ground po ay psychological incapacity at fraud. Sinasabi niya na naniloko niyo siya tungkol sa inyong financial status, na ang mga regalong binigay niyo ay peke, at ang pagiging bayolente niyo ay naglalagay sa kanya sa panganib. Peke. Tumawa si Richard nang mapakla, tumutulo ang luha. Binilhan ko siya ng bahay. Binigyan ko siya ng buhay na marangya. Tapos ngayon, dahil lang bumagsak ako, iiwan niya ako. Mr. Tan, pirmahan niyo na lang ito para mapadali. Sabi ng abogado. Ayaw na po niyang madamay sa mga kaso niyo. Sabihin mo sa kanya. Nanginginig si Richard sa galit, kinuyom ang kamao. Sabihin mo sa babaeng, yan magsama sila ng mga peking bag niya. Wala siyang kwenta. Masasabi niyo po yan sa korte. Aalis na ako. Tumayo ang abogado at umalis. Naiwan si Richard sa visiting area. Mag-isa. Wala ng kumpanya. Wala ng pera. Wala ng kaibigan. Wala ng asawa. Wala ng kalayaan. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakikita niya ay hindi na ang CEO na si Richard Tan. Ang nakikita niya ay isang lalaking kalbo dahil inahit ng mga preso ang buhok niya kagabi bilang initiation. Napahawak siya sa kanyang kalbong ulo. Naalala niya si Jennifer. Naalala niya ang gunting. Karma. Napaupo si Richard sa sahig at sumigaw. Isang sigaw ng pagsisisi na walang nakarinig, kundi ang malamig na pader ng kulungan. Sa penthouse. Habang nagdurusa si Richard, payapa naman ang gabi ni Jennifer at John. Nasa balcony sila umiinom ng tsa. Balita ko nag-file ng annulment si Melissa. Sabi ni John, binabasa ang report sa kanyang tablet. At nagtatago na siya ngayon sa probinsya dahil sa dami ng utang. Tumingin si Jennifer sa malayo. Nakakaawa sila, John. Sa huli kinain sila ng sarili nilang kasakiman. Hindi sila kinain, Jen. Sabi ni John, hinawakan ang kamay ng asawa. Pinili nilang maging ganon. Tayo, pinili nating maging tahimik. At sa huli, ang katahimikan ang nanalo. Ngumiti si Jennifer. Salamat, John. Dahil sa'yo nahanap ko ulit ang sarili ko. Hindi pa tapos. Sabi ni John, may isa pa akong regalo sa'yo. Ano yon? Yung resort, sabi ni John. Gusto kong ikaw na ang humawak nun. Hindi bilang manager, kundi bilang owner. Nanlaki ang mata ni Jennifer. John, deserve mo yon. Alam mo ang hirap ng mga empleyado.
Alam mo kung paano patakbuhin. Gawin mong lugar kung saan ang lahat ay tinatrato ng pantay, mayaman man o mahirap. Niyakap ni Jennifer ang asawa. Sa likod nila ang ilaw ng syudad ay kumikislap. Ang madilim na kabanata ay tapos na. Pero ang kwento ni Jennifer ay nagsisimula pa lang. 1 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Muling nagbukas ang Casa de Oro Resort pero hindi na ito tulad ng dati. Ang malaking signage sa labas ay pinalitan na. Wala na ang pangalan ng lumang management company. Ngayon nakasulat na sa ilalim ng logo, owned and managed by J&J Holdings. Sa loob ng Grand Ballroom ang mismong lugar kung saan ginupitan ng buhok si Jennifer, nakataas ang mga ilaw. Pero walang party, walang bisita. Nakatayo sa gitna ang daan-daang empleyado ng resort. Waiters, chefs, cleaners, security guards at managers. Tahimik sila. Walang nagsasalita. Ang hangin ay puno ng kaba. Alam nilang lahat ang balita. Si Jennifer ang dating event coordinator na inapi sa harap nila ay siya na ngayong may-ari ng buong resort. Sisibakin kaya tayo? Bulong ng isang janitor sa katabi niya. Sigurong sagot ng isa. Wala naman tayong ginawa nung binaboy siya eh. Nanonood lang tayo. Bumukas ang main door. Pumasok si Jennifer. Kasama niya si John. Iba na ang aura ni Jennifer. Hindi dahil sa mamahaling navy blue suit na suot niya o sa maiksi at stylish niyang buhok. Ito ay dahil sa kanyang presensya. Naglalakad siya ng may taas ng noo hindi bilang isang boss na kinatatakutan, kundi bilang isang leader na nirerespeto. Umupo si John sa gilid hinahayaan ng asawa na magningning. Ito ang araw ni Jennifer. Umakyat si Jennifer sa stage at humawak sa mikropono. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Nakita niya si Carlo ang waiter na siniko ni Richard. Nakita niya ang mga managers na yumuko noon kay Richard. Magandang umaga, bati ni Jennifer. Ang boses niya ay kalmado. Good morning po ma'am. Sabay-sabay na sagot ng lahat may halong panginginig. Huwag kayong matakot. Panimula ni Jennifer. Hindi ko kayo pinatawag para tanggalan ng trabaho. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala na baka maghiganti ako dahil wala kayong ginawa nung gabing iyon. Tumungo ang karamihan. Hiyang-hiya sila. Naalala ko ang bawat sandali. Patuloy ni Jennifer. Noong lumuhod ako. Noong umiyak ako. Tumingin ako sa inyo. Sa mga kaibigan ko dito sa trabaho. Pero umiwas kayo ng tingin. Yumuko kayo. Natakot kayo. Humugot ng malalim na hininga si Jennifer. Naintindihan ko kayo. Takot kayong mawalan ng trabaho. Takot kayong banggain ng mayaman. Ganyan ang sistema. Di ba? Ang mahirap laging sunod-sunuran. Naglakad si Jennifer pababa ng stage at lumapit kay Carlo. Ang binata ay nanginginig. Carlo, tawag ni Jennifer. Ma'am Jen, sorry po. Naiiyak na sabi ni Carlo. Dahil sa akin kaya nagalit si Sir Richard kung hindi ko nabitawan ang tray. Hinawakan ni Jennifer ang balikat ni Carlo. Huwag kang humingi ng tawad sa kasalanang hindi mo ginawa. Matigas na sabi ni Jennifer pero puno ng malasakit. Siniko kanya Carlo, nakita namin sa CCTV, biktima ka rin. Humarap si Jennifer sa lahat. Simula sa araw na ito, magbabago ang Casa de Oro. Dito bawal ang customer is always right kung ang customer ay nambabastos ng tao. Nagulat ang mga empleyado. Kapag may nambastos sa inyo binato kayo ng pera sinigawan o pinahiya, may karapatan kayong tumanggi. May karapatan kayong tumawag ng security at sinisiguro ko sa inyo, ako mismo ang magpapalayas sa customer na yun kahit sino pa siya. Dito sa resort ko, diin ni Jennifer, ang dignidad nyo ay mas mahalaga kaysa sa kita. Walang server na yuyuko, walang server na luluhod. Nagkatinginan ang mga empleyado. May ilang napaluha. Sa loob ng maraming taon, sanay silang tratuhin na parang makina. Ngayon lang may nagsabi sa kanila na tao sila. Carlo,
Baling ulit ni Jennifer sa binata. Nalaman ko na working student ka. Engineering tama. Oo po, ma'am. Sagot na ng kumpanya ang tuition mo hanggang makagraduate ka. Ngiti ni Jennifer. Mag-aral kang mabuti at kapag engineer ka na, huwag mong kakalimutan na maging mabuting tao. Napahagulgol si Carlo. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Nagpalakpakan ng lahat. Isang palakpak na hindi pilit. Palakpak ito ng pag-asa. Sa lobby ng resort, pagkatapos ng meeting may isang bisita na naghihintay sa lobby. Si Don Vicente. Ang matandang bilyonaryo ay nakaupo sa sofa, mukhang malalim ang iniisip. Nang makita niya sina Jennifer at John, napapalapit agad siyang tumayo. Tinanggal niya ang kanyang sombrero, tanda ng respeto. Don Vicente, bati ni John. Napadalaw ka? John, Jennifer panimula ng matanda. Nandito ako para personal na humingi ng paumanhin. Tumingin si Don Vicente kay Jennifer. Jen, noong gabing iyon, nasa stage ako. Nakita ko ang nangyayari. Nakita kong sinisigawan ka ni Richard. Pero hindi ako bumaba agad. Hinayaan kong mangyari yun ng ilang minuto bago ako umawat. Yumuko ang matanda. Inisip ko kasi ang deal namin ni Richard. Inisip ko ang image ng party ko. Naging duwag ako, Jen. At dahil sa pagdadalawang isip ko, nasaktan ka. Ngumiti ng tipid si Jennifer. Don Vicente, tinanggap ko na ang nangyari. Pero sana maging aral ito sa inyo. Sa inyong mga nasa tuktok. Sabi ni Jennifer ng diretsahan. Ang kapangyarihan nyo ay hindi lang para magpayaman. Ito ay para protektahan ang mga walang boses. Kasi kung kayong malalakas, ay tatahimik lang kapag may naaapi. Konsentidor na rin kayo. Tumango si Don Vicente. Tama ka, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Bilang pambawi, nag-donate ako ng malaking halaga sa Anti-Bullying Foundation sa pangalan mo, Jen, at tinapos ko na ang lahat ng koneksyon ko sa mga kumpanyang may bahid ng pang-aabuso. Iniabot ni Don Vicente ang kamay niya. Pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Tinanggap ni Jennifer ang kamay ng matanda. Siyempre naman, Don Vicente, ang Casa de Oro ay laging bukas para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Samantala sa isang mura at masikip na apartment sa Rizal, habang umaangat ang buhay ni Jennifer, iba naman ang sinapit ni Melissa. Sa isang maliit na kwarto na walang aircon, pawisan si Melissa habang nagbabalot ng mga damit. Buwisit na buhay to? Reklamo niya habang nilalagyan ng scotch tape ang plastic pouch. Nakatutok ang ring light sa kanya. Naka-live selling siya sa Facebook gamit ang isang bagong account. Okay, mga sisi, mind nyo na. To pre-loved blouse. Brand new condition, 50 pesos na lang. Sigaw niya sa cellphone. May nag-comment, di ba ikaw yung asawa ni Richard Tanyong bully? Binasa ito ni Melissa. Namula siya. Block kita, pakialamero. Pero sunod-sunod ang comments ng mga tao. Karma is real. Dati ang yabang mo ngayon, 50 pesos na lang damit mo. Buti nga sa inyo. Pinatay ni Melissa ang live stream. Binato niya ang cellphone sa kama. Napaupo siya sa sahig at umiyak. Wala na ang mansyon, wala na ang mga katulong, wala na ang mga amiga niya. Ang parents niya tinakwil na siya dahil sa kahihiyan. Ang asawa niya nabubulok sa kulungan. Napatingin siya sa isang lumang magazine sa sahig. May picture doon ni Jennifer, ang bagong mukha ng tagumpay, nakangiti sa cover ng isang business magazine. Headline: Jennifer Moretti, From Tragedy to Triumph. Pinunit ni Melissa ang magazine pero hindi nito nabago ang katotohanan. Siya ang nasa putikan ngayon. At wala siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili niyang bibig at ugali. Pag-uwi sa bahay gabi, na nang makauwi sina John at Jennifer, pagod pero masaya, naglakad sila sa garden ng kanilang bahay. John, sabi ni Jennifer, salamat. Para saan? Dahil hindi mo lang ako niligtas. Binigyan mo ako ng pagkakataon na baguhin ang sistema. Yung ginawa natin kanina sa resort,
Pakiramdam ko na buo ulit ang pagkatao ko. Hinawakan ni John ang mukha ng asawa. Ikaw ang gumawa nun, Jen. Ako lang ang taga-suporta. Nakita mo ba ang tingin ng mga empleyado sa'yo? Hindi takot. Respeto. Yan ang hindi kayang bilhin ni Richard kahit kailan. Napatingin si Jennifer sa buwan. Sana matuto na ang lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa. Oo, pagsang-ayon ni John. At ang tunay na kapangyarihan ay wala sa lakas ng boses, kundi sa kakayahang ibangon ang iba. Niyakap nila ang isa't isa, tahimik, payapa, pero may isa pang bagay na kailangang gawin. Ang huling kabanata ng kanilang kwento, ang pagbisita sa taong nagsimula ng lahat. Isang huling paghaharap para tuluyan ng isara ang libro ng nakaraan. 6 na buwan ang nakalipas. Ang pader ng City Jail ay kulay abong semento, nababalutan ng lumot at usok ng polusyon. Malayo ito sa kumikinang na pader ng Casa de Oro. Dito walang aircon, walang champagne, at walang VIP treatment. Sa visiting area nakaupo si Jennifer at John. Hindi sila nakasuot ng mamahaling damit. Simple lang ang ayos nila, pero ang kanilang presensya ay nagniningning sa gitna ng madilim na kulungan. Hinihintay nila ang isang tao. Bumukas ang bakal na pinto. Lumabas si Richard. Halos hindi na siya makilala. Ang dating matabang tiyan niya ay nawala, na pumayat siya ng husto. Ang balat niya ay maitim at magaspang. Ang buhok niya na dati ay laging nakastyle, ay maiksi at tadtad ng puti uban. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng 6 na buwan. Umupo si Richard sa harap nila. May harang na plexiglass sa pagitan nila. Hindi siya makatingin sa mata ni Jennifer. Nakayuko lang siya pinaglalaruan ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo. Bakit? Basag na boses ni Richard. Bakit kayo nandito? Para pagtawanan ako, para makita kung gaano ako kamiserable. Umiling si Jennifer. Hindi, Richard. Nandito kami para ibigay ito. Nag-abot si John ng isang envelope sa guard na iniabot naman kay Richard. Binuksan ito ni Richard nang nanginginig ang kamay. Isang affidavit of desistance dokumento ng pag-uurong ng kaso para sa civil case daños perjuicio. Tuloy pa rin ang criminal case ang pagkakulong niya, pero ang kaso para sa bayad pinsala ay iniurong na nina Jennifer. Nanlaki ang mata ni Richard. Tumingin siya kay Jennifer. Bakit ang dami kong utang sa inyo? Yung suit, yung kahihiyan. Bakit niyo inaalis ang civil case? Dahil wala ka nang maibabayad. Sagot ni Jennifer ng mahinahon. Naubos na ang lahat sa'yo. Ang kumpanya, ang bahay, ang pamilya. Kung sisingilin pa kita, para na rin akong kumuha ng dugo sa bato. Tumulo ang luha ni Richard. At isa pa, dagdag ni Jennifer. Gusto ko nang matulog ng mahimbing. Sa bawat araw na galit ako sa'yo, para ko na ring ikinukulong ang sarili ko kasama mo. Kaya pinapatawad na kita, Richard. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Napahagulgol si Richard. Inilagay niya ang kanyang noo sa plexiglass. Patawarin mo ako, Jen? Iyak ni Richard. Ang iyak na ito ay hindi na pag-arte. Ito ay iyak ng isang taong nagsisi kung kailan huli na ang lahat. Ang sama-sama ko. Akala ko, pera ang sagot sa lahat. Akala ko, kapag mayaman ako, Diyos na ako. Pero tingnan mo ako ngayon. Kahit ang asawa ko, hindi ako madalaw. Sana maging aral ito sa'yo, sabi ni John. Ang pera nawawala, ang kapangyarihan lumilipas, pero ang paraan ng pagtrato mo sa kapwa mo, yan ang dadalhin mo hanggang sa huli. Tumayo na sina Jennifer at John. Paalam, Richard, sabi ni Jennifer. Pagbutihin mo ang buhay mo dito. May pagkakataon pa para magbago kahit sa loob ng rehas. Habang naglalakad palayo ang mag-asawa, naiwan si Richard na nakatingin sa kanila. Sa unang pagkakataon, yumuko siya hindi dahil sa utos,
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Isang malalim na pagyuko sa mga taong sinubukan niyang tapakan, pero sila pa ang nag-angat sa kanya mula sa lubusang pagkalugmok ng kanyang kaluluwa. Sang mumurahing salon sa Quezon City. Samantala, sa isang masikip na kanto, abala si Melissa. Hindi siya namimili ng bag. Nagtatrabaho siya. Siya ngayon ang assistant sa isang maliit na parlor. Tagawalis ng buhok, tagahugas ng paa ng customer. Ate, pakibilisan naman ang pedicure ko. Nagmamadali ako. Sigaw ng isang mataray na customer, isang estudyante na mukhang may kaya. Oo po, ma'am. Pasensya na po. Sagot ni Melissa na kayoko habang kinukuskos ang paa ng dalaga. Naalala ni Melissa ang buhay niya dati. Dati siya ang naguutos. Dati siya ang sinasamba ng mga staff. Ngayon, siya na ang nasa paanan. Sa TV ng parlor biglang lumabas ang balita. Flash report. Ang Casa de Oro Resort pinarangalan bilang Best Employer of the Year. Ang may-ari na si Mrs. Jennifer Moretti nagbigay ng speech tungkol sa dignidad ng mga manggagawa. Napatingin si Melissa sa screen. Nakita niya si Jennifer maganda matalino at higit sa lahat masaya. Katabi nito si John na nakangiti ng may pagmamalaki. Ang ganda niya, no? Sabi ng customer ni Melissa habang nanonood din. Balita ko dati daw siyang inapi. Pero tingnan mo ngayon, queen na. Yung nangapi sa kanya ayon bubulok sa kulungan o kaya naghihirap na siguro. Napalunok si Melissa. Yumuko siya ng mas mababa para itago ang kanyang mukha. Aray, dahan-dahan naman. Reklamo ng customer nang masagi ni Melissa ang kuko nito. Sorry po. Sorry po talaga, ulit ni Melissa. Kinuha niya ang walis at pandakot. Nagsimula siyang magwalis ng mga ginupit na buhok sa sahig. Buhok. Dati tumawa siya habang ginugupitan si Jennifer. Ngayon ang trabaho niya ay pulutin ang buhok ng ibang tao. Karma, bulong ni Melissa sa sarili. Ito ang kanyang bagong realidad at kailangan niya itong tanggapin. Sa hardin ng Casa de Oro gabi ng anibersaryo, 1 taon na ang nakalipas mula sa insidente ng gunting. Ang hardin ay puno ng ilaw. Pero hindi ito exclusive party para sa mga mayayaman lang. Ito ay Thanksgiving dinner para sa lahat ng empleyado at kanilang pamilya. May mahabang mesa na puno ng pagkain. Ang mga waiters ay hindi nagsisilbi, ngayon sila ang kumakain. Si John at Jennifer ang nag-iikot naglalagay ng pagkain sa plato ng kanilang mga staff. Ma'am Jen, Sir John, wag na po kayo mag-abala. Kami na po. Sabi ni Mr. Torres, ang chief security. Umupo ka dyan, Torres. Tawa ni John. Gabi niyo ito. Kayo ang dahilan kung bakit matagumpay ang resort. Sa isang table nandoon si Carlo, ang dating waiter ngayon ay scholar na. Kasama niya ang magulang niya. Naitay, sila po ang nagpapaaral sa akin. Turo ni Carlo kina Jennifer. Lumapit ang nanay ni Carlo at hinawakan ang kamay ni Jennifer. Ma'am, maraming salamat po. Hulog kayo ng langit sa amin. Ngumiti si Jennifer, ramdam ang init sa puso niya. Wala po yun, Nay. Ang anak niyo ay masipag at mabait. Deserve niya ang magandang kinabukasan. Sa gilid nandoon si Kai, ang vlogger. Hawak niya ang kamera niya pero hindi para maghanap ng iskandalo. Nagdo-documentary siya tungkol sa kindness. Guys, sabi ni Kai sa kanyang vlog, nakikita niyo to? Ito ang real flex. Hindi sports car, hindi designer bags. Ito, ang pagtulong sa kapwa. This is the real wealth. Matapos ang kainan, umakyat si Jennifer at John sa mali na stage. Natahimik ang lahat, naghihintay ng sasabihin. Noong nakaraang taon, panimula ni Jennifer, nawalan ako ng buhok sa lugar na ito. Nagtawanan ng mahina ang iba. Magaan na ang loob nila sa topic na yun. Akala ko noon, yun na ang katapusan ko. Akala ko, ang halaga ko ay nasusukat sa haba ng buhok ko o sa ganda ng uniform ko. Tumingin si Jennifer kay John, pero tinuruan ako ng asawa ko at tinuruan niyo ako na ang dignidad ay hindi nakukuha sa kung anong meron ka sa labas. Nasa loob yun.
Hindi yun kayang gupitin ng kahit sinong gunting. Itinaas ni John ang kanyang baso para sa bagong Casa de Oro. Sigaw ni John, saan ang bawat tao ay ginto. Mabuhay. Sigaw ng lahat. Nagpalakpakan, nagsayawan. Umalis sina Jennifer at John sa gitna ng kasiyahan at pumunta sa balcony sa paborito nilang lugar kung saan natatanaw ang buong resort at ang syudad sa malayo. Mahangin, malamig, payapa. Yinakap ni John si Jennifer mula sa likuran. Masaya ka ba? Tanong ni John. Sumandal si Jennifer sa balikat ng asawa. Sobra, John. Dati akala ko ang paghihiganti ay tungkol sa pagpapabagsak sa kaaway. Mali pala ako. Ano pala ko mo? Ang pinakamagandang paghihiganti, tumingin si Jennifer sa mga ilaw ng resort, sa mga ngiti ng empleyado, at sa maaliwalas na langit. Ay ang maging masaya, matagumpay at payapa habang sila ay nanonood lang sa maleo. Hinalikan ni John ang buhok ni Jennifer na ngayon ay humahaba na muli, malusog at makintab. Ang tawag dyan, bulong ni John, ay ang tagumpay ng tahimik. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng mundong maingay at magulo, natagpuan ng mag-asawa ang kanilang katahimikan. Ang bagyo ay tapos na. Ang kastilyong buhangin ng mga hambog ay naglaho na sa dagat. At sila, ang matibay na bato na nanatiling nakatayo.